Hi guys, narito ang ika-24 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Bumalik ang eksena kung saan nagte-training si Neil Lee. May hawak siyang soul crystal, nilagyan niya ito ng kanya soul force, at ito ay nagliwanag. Ang aking magte-training nitong mga nakarang araw, ay hindi na rin masama. Pero kung tutuusin ito ay napakabagal pa rin, para maabot ang 100 soul force, at para na rin maka-breakthrough. Nag-uunat na nagsasabing napakahina pa rin ng soul force ko, mas mabuting hindi ako masobrahan sa pagte-training tuwing gabi. Medyo magaling din pala si Mr. Chen, may inutusan siya ng magbabantay, para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nagulat bigla si Neil Lee. Ang kanyang pakiramdam ay napakatalas pagdating sa mga panganib na paparating, dahil sa karanasan niya sa nakaraang buhay. Bigla siyang napatayo, tumingin at nag-isip. Itong amoy na ito, parang alam ko ito. Tumakbo ng nakabilis si Neil Lee. Sidestep, sidestep, sidestep. Napatigil siyang bigla, may nakita siyang kakaiba. Amoy ihi ito ng Demon Beast. Saan kaya ito nanggaling? Ito ay isang fox bear, hindi ako maaaring magkamali. May tao dito, may anino sa likod niya. Pagtingin niya ito pala sina Mr. Chen at kasama si Shen Yu. Nakita siya ni Mr. Chen. O Neil Lee, anong ginagawa mo dito? Nakaamoy ako kanina ng kakaiba. Habang ako'y nag-training, sinundan ko ito, dahil ako'y nag-aalala baka ito'y isang demon beast. Ganun ba, parehas lang din pala ng dahilan kung bakit kami pumunta dito. Ang mga scout natin ay nakakita ng pinagtatagwan ng Demon Beast. Kaya ako at si Shen Yu ay pumunta rito para tignan. May naamoy ka, ako wala akong naaamoy. Malay ba namin kung anong ginagawa mo dito sa kalagitnaan ng gabi, pagalit na sabi ni Shen Yu. Kwento mo sa pagong, reaksyon ni Neil Lee na pang-asar. Ikaw isa ka talagang lamok, naaasar na reaksyon ni Shen Yu. Napansin ito ni Mr. Chen ang pagbabangayan ng dalawa, na parang mga bata. Bakit itong taong ito hindi natatakot sa Sacred Family, hindi siya natatakot na kalabanan napakalakas na pamilya? Malakas lang ba talaga ang loob niya, o wala siyang alam sa background ng kinakausap niya? Tumingin-tingin sa paligid. Base sa nakikita nating mga sanga, ang lugar na ito ay matagal nang walang nakatira. Ganyan ba ang itsura ng matagal nang walang nakatira? Ano sa palagay mo Neil Lee, tama ba? Pagtatanong ni Mr. Chen, base sa nakikita ko, sa mga naiwang balahibo at pagkakaayos ng mga sanga. Ito ay isang fox bear demon beast. Ang nasa hustong gulang na fox bear, ay nasa 4 feet ang taas. Ang pagkakalinas sa lugar na ito ay napakalawak, kaya posible ng maraming naninirahan ditong fox bear. Ang Divine Ancestor ay merong napakaraming bilang naabot sa 100 demon beast. Paano mo nasabing ito'y fox bear, sa pamamagitan lang ng ilang palatandaan? Mukhang nasobrahan ka yata. Tahimik, huwag kang magsalita. Ang fox bear ay isang silver rank demon beast. Nagtatagal sila sa kanilang tagwan ang ilang taon para magpahinga. Ngayon nagsimula na ang summer, lalabas na sila at pupunta sa gubat para mag-hunt ng makakain. Sinasabi mo ba na nagkataon ka sa araw-araw na ito? Tanong ni Mr. Chen. Ang fox bear ay ayaw magpapasok sa kanilang teritoryo, ang kanilang ihi ang ginagawa nilang palatandaan, para masabing teritoryo nila ito. Yung ihi na naamoy ka kanina, sigurado akong kanila yun, umalis sila bago tayo makarating. Sa tingin ko pabalik na sila maya-maya lang. Tapos anong gagawin natin ngayon? Ang magandang gawin natin, kung maaaring makaalis agad tayo sa lugar na ito. Ang mga fox bear, ay malalakas ang pakiramdam, malalakas din sila pagdating sa labanan, lagot tayo pa ba naramdaman nila tayo? Ang gulang naman natin. Makapag-explore sa ruin, mas magandang gawin umiwas na lang sa mga labanan. Napatigil ng sandali si Mr. Chen.
Pinag-iisipan ang sinabi ni Nili na suggestion na mga gagawin nila. Young Master Chen, huwag kang maniwala sa mga walang kwentang pinagsasabi niya ni Nili. Tignan mo, wala namang nakatira sa lugar na ito, mas delikado kung maglalakbay tayo ng gabi. Ba't di na lang natin hintayin mag-umaga para magpatuloy maglakbay? Katwiran na sabi ni Shen Yu. Reaksyon ni Nili. Sinabi ko na ang nalalaman ko, bahala na kayo kung maniniwala kayo. Kayong dalawa, tawagin ang lahat, aalis tayo ngayong gabi, bilis kilos agad. Yes master, yes young master. Nagmamadili silang bumalik, sa bilis na makakaya nila, sa pinagtayuan nila ng mga tent. Sa pinagtayuan ng mga tent, may narinig na kakaibang mga ingay. Anong ingay klaseng ingay iyon? May nangyayari ba? Anong nangyayari? Sigaw ng mga kasama nila. Bakit tayo maglalakbay ng gabi? Tanong ng mga kasama nila. Huwag na kayong magtanong pa, sumunod na lang kayo sa akin. Sabi ni Mr. Chen. Sumunod ang lahat kay Mr. Chen na medyo maingay na paglalakad dahil sa dami nila. Magkasabay silang naglalakad ni Zion. At pinagmamasdan siya nito. Nakalipas ang ilang mga minuto, habang lahat ay naglala. May bigla na lang sumabog. Nagulat ang lahat. May tunog halimaw malakas na roar. May demon beast, sigaw ng ilang kasamahan nila na takot na takot. Makikita sa mga mukha nila. Nakita ko, Master Chen. Ang isang nakakatakot na demon beast. Napakaswerte natin at inalis tayo ng Master Chen sa lugar na iyon bago dumating ang mga demon beast. Siya ay isang napakapambihira, sa isip ni Mr. Chen. Inaamin ko na mas maraming nalalaman si Nili kesa sa nalalaman ko. Tama ang lamok na iyon. Nakatsamba na naman siya sa panghuhula, lagi nauunahan ng lamok na iyon. Galit na sabi ni Shen Yu. Ang mga elder pala, ay nagpadala ng 3 silver rank expert. Pinatay pala ng 3 expert ang demon beast. Nasa likod na natin sila. Lumayo na tayo. Habang naglalakad silang lahat, maririnig ang yabag ng mga paa. 1, 2, 3, silver rank warrior. Ang naririto, ang ginagawa nila dito. Sa grupong nasunod sa amin wala pang ni isang nakakapansin. Parang alam ni Shen Yu, na mayroon na nakasunod sa amin. O baka yun ang inutos niya sa kasama niya. Yun pala ang mga sacred family. Gusto nila akong abangan, hinihintay nila na mag-isa ako sa gubat. Parang ahas ang galawan mo Shen Yu. Naiinis na reaction. Tinawag ni Mr. Chen si Nili. Ano yun Mr. Chen sagat ni Nili? Biglang nagsalita si Zion, si Nili ba ang nakaalam na may mga halimaw sa gubat? Kaya nagpapasalamat ako kay Nili sa pag-analyst, kung anong meron gubat, na maraming halimaw na fox bear. Ako si Mr. Chen sabihin mo lang kung anong gusto mo aking ibibigay. Okay lang Mr. Chen, wag mo na isipin yan. Nili sa bata ka palang ang dami mo ng alam sa mga bagay-bagay. Ayaw mo ng papuri, ayaw mo rin makilala. Isa kang mabait, at totoong tao. Kung magiging isa ka sa aking mga tauhan. Mr. Chen, may sumusunod sa atin hindi mo ba naramdaman? Nagulat si Mr. Chen, lumingon. Huwag kang lumingon Mr. Chen, baka malaman nila na alam na natin. Silver rank silang 3. Aha, ha, 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 ha. Alam mo kung saan silang galing family. At kung ano ang sadya nila dito. Pwedeng galing sila sa Dark Guild. Ang Dark Guild, napatigil ng sandali, at nag-isip. Isa sa secret ong grupo ng mga criminal. Lahat ng kasamaan kaya nilang gawin. Itong group na ito ay ang pinakakalaban ng novel family ng Radiant City. Hinawakan ni Mr. Chen sa balikat si Nili. At sinabing ako na ang bahala dito, may gagawin ako. Malapit na angkat ang halian patirek na ang araw. Nagpapahinga ang mga kasamahan ni Mr. Chen. Nili may itatanong. Ako sa'yo tungkol sa inscription pattern na ginawa mo noong nakaraan.
Okay, sige ba? Kinakausap niya ang Diyosang si Zion. Naririnig na napakayaman ng family niya kaya mahirap siyang kausapin. May ipapakita ako sa iyo, ipikit ang mga mata mo, okay. Magbilang ka ng 3, may bulaklak na hawak ang coops. Okay, 1. May papanggay pang mata ang coops. Ilalabas na niya ang bulaklak. 2. 3. May sumabog. Naging bato ang coops. Naglaho ang bulaklak. Pernada ang balak at tirada ng coops. Ano, nawala, nagmukha siyang ewan. Galing sa soul force ang lakas mo iyon, may naglalaban sa loob ng gubat. Sa likod natin, maghintay ka dito, titingnan ko lang kung anong meron. Gumawa ng makaling butas ang pagsabog. Ano the sacred flame inscription pattern. Napaligiran ang 3 na silver rank. Saan kayo nanggaling na family? Bakit nyo kami sinusundan? Gumamit ng divine fire inscription pattern. Naglabas ng matinding ayos ang inscription pattern. Protektahan si Young Master Chen. Sigaw ng expert na kasama. Totoo nga kayo ay galing Dark Guild. Habang papalapit sa kanya ang mga apoy, pinakita ng mas malawak ang pag-atake. Pinagmasdan lang ni Mr. Chen ang apoy. Mabilis na dumating ang isang expert. Sa harap niya, sinapak ang apoy gamit ang soul force at naglaho ito ng bigla. Young Master Chen, sigaw ng isang expert. Destruction lang pala ang ginawang pag-atake ng 3 para matakas. Tumatakbo sila ng mabilis. Utos ni Master Chen, huwag patakasan, kailangan silang mawala dito sa mundo. Hinabol na ng mga expert. Dumating din sila ni Yeli sama ang iba. Young Master Chen, ano ang nangyari dito? Ito ba ay isang halimaw? Hindi ito halimaw, sinusundan tayo ng 3 silver rank. Nawala na ang isa sa kanila. Pero yung 2 nakatakas, pero nasugatan sila. Ang isang ito ay gumamit ng secret technique para pasabogan ang kanyang sarili, at walang naiwang impormasyon. Ano, nawala na ang isa at ang 2 ay sugatan. Kailangan ito malaman ni Bossing Shen Yu. Alam kong marami pang mga nakahandang plano ang scared family. Sa tingin ko mas nakakatakot pa ang mga tao kesa sa mga halimaw. Terra na bumakil sa mga tent. Pinakita ang kabundukan sa may pinagtayuan nila ng tent. Sinabi na lang tauhan ni Shen Yu ang mga nangyari sa loob gubat. Gulat na gulat ang reaksyon niya. Saan nanggaling ang 3 silver rank? Ang sinabi ni Mr. Shen, galing ito sa Dark Guild. Galing sa Dark Guild, pero okay na rin. Si Mr. Shen ay nakita sila na galing Dark Guild, nawala na ang 3 naming silver rank. Pinag-uusapan nila ang mga nangyari. Lumipas ang ilang sandali. May dumating. Hello sa inyo. Isa pala itong magandang babae na naman. Ako So Huyan Lanro, ako ay kaibigan ni Mr. Shen. Natulala na naman ang ating bida, isa talagang coops. Hi, ako So Nei Li, na may pa-cute na mukha. Huyan Lanro, sa hinararap siya ay magiging head ng Huyan family. At naaalala ko siya ay napakalakas na tao. Kaunting ang tanda ko sayo. Tawagin mo na lang Along Sister Lanro, na may masayang mukha. Ano totoo? Hi. Tawa ng baliw. Nagbago ang timpla ng mukha ni Ziyu. Mahinhin na pagtawa. Bakit? Ayaw mo ba? Mukhang ewan si Nieli. Habang si Ziyon ay umiwas ng tingin. Naparang naiinis. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.